Ang Diyos! Lumakas po ba ang ating katawang lupa? Siyempre po, ang sa lahat ang ating kaluluwa. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Bagamat wala po ang ating may kaarawan po ngayon, siguro po maya-maya po nandito na po siya. Ang tema po natin ngayon ay ito po yung binahagi sa akin ng ating Panginoon, ang pagmamahal. Pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating pamilya, higit sa lahat sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Napagod po ba kayo? Siyempre hindi po, ano? Hindi po ba sa dati nating buhay, ang kahulugan po ng pagmamahal ay pag meron lang pong nagbibigay sa ating ng iba't ibang bagay, salapiman o regalo, minamahal po natin yun po, di po ba? Subalit, nung tayo po inakay ng ating Panginoon sa dakong ito, iniba na po ang ating pangdama. Ando na po yung kahit po hindi po tayo binibigyan ng ibang bagay ng ating kapwa, dapat po minamahal din po natin yun, di po ba? Wag lang po yung nagbibigay sa atin. Para sa akin po, yung kanina po, nagnilay-nilay po ako na habang tayo daw po ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa, kailangan po magkaroon po tayo ng relasyon sa ating pamilya. Huwag po natin kakalimutan habang nabubuhay pa po ang ating magulang, kapatid, asawa, anak. Bigyan po natin ng pansin, ng pagmamahal. Sapagkat pag po wala na po tayo o ating mga magulang, tsaka lang po natin mararamdaman yung pagmamahal na yun. Kailangan po habang tayo nabubuhay, magkaroon po tayo ng bonding. Kagaya naaalala ko po yung senior po ni Mami Beth na kailangan sa ating mga anak, magkaroon tayo ng bonding. Bigyan natin ng kalinga. Kasi po, pag hindi na po natin masasabi ang ating buhay, kahit po wala tayong karamdaman, pag tinakda na po ng Panginoon, na tayo po ay kunin niya, wala na tayo pong magagawa, di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po sa oras na ito, tatawag po, bagamat wala pong pangalang nakahawak ko, tatawag po ako ng isang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Tawagin ko po si Mami Beth Chico. Bagamat wala pa po, isang tagasunod po. Tawagin ko po ang kapatid na Mila. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa katanghaliang ito. Muli po, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon at ako po ay natawag dito sa harapan para
patuloy na magpasalamat sa Kanya sa bawat araw, sa buhay na pahiram niya sa akin, sa aking kalakasan ng pangangatawan. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya na sa bawat araw ay nakakahulagpos po ng maayos at mapayapa na may kagalakan kasama ang ating Panginoon. Pagmamahal, yun nga po, masarap po talaga magmahal. Minsan, lalo na po sa lugar na ito, mula nga po nang ako ay napunta sa dakong ito, kahit hindi ko kakilala, binabati ko. Ganon din po sila sa akin. Minsan, pagbabatiin po nila ako, siyempre, nagagalak po ako sapagkat nadadamo ko po ang pagmamahal ng bawat isa sa lugar na ito. Lalo na nga po, ang pagmamahal natin sa Panginoon na siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Kaya wala po akong mabibigas kundi ang magpuri at magpasalamat sa Kanya sapagkat nadarama ko po ang pagmamahal niya sa lugar na ito na hindi niya po ako pinababayaan. Sa bawat araw, anuman pong pagsubok, nahuhulag pa po iyon ng maayos at mapayapa na may kagalakan sa aking puso. Kaya po sa bawat araw, dinadama ko po ang Kanyang banal na Espiritu sa kataon po ng ating minamahal na Apo Conching. Yun po ay aking isinasabuhay sa bawat araw na minimiti ko pong patuloy akong makatalima at makasunod sa Kanya. Kaya sa bawat araw, nagmimithi po akong makarating dito, bagamat kumisan nga po ay nakakaliban, pero yun po ay mabigat po sa aking kalooban pagka po hindi ako napupunta rito sa loob ng isang araw. Kaya sa bawat araw talaga po nagsusumikap ako dahil dito po nadarama talaga ang pagmahal ng bawat isa, higit po ang pagmamahal ng ating Panginoon at ng ating mahal na Apo Conching. Kaya yun ang masasabi ko, papurit pasalamat sa ating Ama sa buhay na kaloob niyo sa akin at sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat po, mahal na kapatid. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Sa kabila po ng nagagawa nating mga pagkakasala, sa pagkukulang po natin sa Kanya, walang kupas po ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, alam niyo po, napakabuti niya dahil ako nga po ay meron po siguro isang linggong nagkaroon po ako ng karamdaman na talagang siguro po ako rin po ang may pagkakasala dahil inabuso ko po ang katawang lupa ko na yung lagnat, sipon, ubo po, napakahirap po na pero purihin ang Ama at hindi niya po ako pinabayaan at ngayon po ay okay na po ang aking katawang lupa. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay po ng isang awitin. Palakpakan po natin Diyos na buhay ni kapatid na bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Pagmamahal daw po ang tema, kaya po ito po ang awit na ihahandog ko sa ating Panginoon at siyempre po sa inyong lahat. Malungkot po ba kayo? Inaantok po ba kayo? Hindi po. Okay.
Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love, ushering in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Pasako po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Huwag po tayong mawawalay sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat kung tuwirang siya po ang maghahari sa ating buong pagkatao, hindi tayo malilisya sa nasa at kalooban niya. Amen po ba? Kaya po maraming po salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Ganyan po ang Panginoon. Meron po tayong pagdadalisay o nalulumbay po tayo, inaaliw po tayo sa pamamagitan ng awitin.
Ang susunod pong magbabahagi ay isang tagasunod. Tawagan po natin ang kapatid na Ana Lakap. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Naluluha po ako sa inawit ni Tita Bunso dahil nga po sa mga pinagdaanan ko kailan lang na hindi bilang tao po, hindi maniniwala sa nangyari sa aking kabiyak ng puso nung bago po dumating ang piyesta sa amin. Nagkaroon po ng kaganapan na siya po'y na-aksidente, na hindi pinabayaan ng ama, na alas 8 po ng gabi, nahulog po siya sa tubig, nakadagan sa kanya ang motor. Subalit po, kay dakila ng ama, hindi po siya pinabayaan dahil nung mga oras po na yon, nagtsatsyaplit po ako alas 6. Kaya po pala ang aking anak, iyak ng iyak. Tapos po ang aking katawan, hinang-hina. Dumating po ang aking kabiyak ng puso, hindi makilala namin. Dahil po puro putik siya, subalit talaga pong may buhay ang ama dahil po sa oras po na yon ang kanyang pinagdinaanan. Hindi po natin alam na may taong makakakita sa kanya. 4 na tao ang tumulong sa kanya. Nawalan po siya ng malay. Puro sugat ang kanyang likod. Subalit kay dakila ng ama, hindi niya ako pinabayaan, hindi pinabayaan ng aking kabiyak. Dahil po, sabi nga ng ama, anak, sumunod ka sa akin. Ako ang magsasadsad sa buhay mo. Ito na nga po ang aking kahilingan sa ama na ama, wag mo kaming pababayaan sa kabila ng aking pinagdadaan ng dusa at sakit, hirap. Talaga pong ang ama ang pinanahan ko sa puso ko na bago po nangyari ang kaganapan na nagkaroon po siya ng aksidente. Ang sabi niya, Ana, nanaginip ako kagabi. Namatay daw ako sa tubig, nahulog ako. Sabi ko, hindi. Manalig ka sa kanya, hindi kanya pababayaan. Ang madalas niya pong sabihin sa akin, paano kaya kapag namatay ako, paano kayo? Dahil nga po, lagi niya pong inaalala ang aming buhay dahil nga po sa kalagayan ng aking sarili, sa mga taong nakapaligid sa akin, lalo na po sa kanyang pamilya, na bilang tao po, talaga pong sumusuko na ako. Hindi ko na kaya ang kanilang mga ginagawa sa amin, na kung ano po ang ayaw, kung ano po ang masama sa kanila, sila po ang ginagawa nila. Kamukha po kanina bago ako umalis. Pinagkalinis-linis ko po ang aming harapan. Subalit po, nagtapo ng basura, kinaladkad sa aking harapan. Pero sabi ko, Ama, huwag niyong pahintulutan na ako'y makipag-away sa mga taong ito. Purihin po ang Ama. Binigyan niya ako ng kagalakan, katatagan upang sabihin niya na, anak, huwag mo silang patulan. Kaya salamat sa Ama, salamat sa mahal na Apong Kunching na ginagamit niya. Kaya Ama, ang aking kahilingan sa iyo, bigyan mo ako ng kalakasan, katatagan, upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagdalisay sa buhay ko. Salamat sa iyo. Salamat sa lahat.
na hindi mo ako pinababayaan. Kaya kahit po bilang pasasalamat sa Ama, kakantahan ko po kayo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo, at di aking lubos. Ang tanging alay ko sa aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan may pagkakaloob, mamahaling iya si gintong linukop. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan may pagkakaloob, mamahaling iyas ni gintong ninukop. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. O aking Ama, salamat sa iyo. Salamat, Ama, sa taong ginamit mo upang kalugdan mo ng banal na Espiritu. Kaya aking Ama, tulungan mo ako, wag nang mawa
aking Ama, tulungan mo ako makasunod sa kalooban mo. Salamat aking Ama, muli mong akong binangon. Patawad Ama sa mga sala ko, bilang katauhan walang kakayahan. Kaya aking Ama, salamat sa pagbata bilang anak mo. Salamat po, Ama, sa hiram kong buhay. Salamat po, Ama. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po kapatid. Alam niyo po kapatid na mahal po kayo ng Ama sa kabila ng pinagdadaanan niyo. At patuloy po kayo nagbabata. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating Mami Beth Chico. Magandang umaga po, mga kapatid kong minamahal. Ang tema po natin ay tungkol sa pagmamahal. Pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Muli po ay masdan po natin ang krus kung saan po napako ang ating dakilang manunubos. Bakit po kaya sa napako doon? Ano po kaya ang dahilan at ibinigay niya ang kanyang sarili upang danasin niya yung ganyang parusa sa kanya? Bakit po? Dahil sa mga kasalanan natin. Sa kasalanan natin? Better answer. Bakit po kaya, ma'am? Para po sa akin, kaya binabatan niya yung pagpapasan sa krus. Dahil po, para sa kaligtasan natin. Sa kaligtasan natin? Better answer. May mama kong nakita dito. Si Ma'am Gomez. Dahil po sa pagmamahal sa. Correct po. Very good.